Ang kasaysayan ng sabong sa Pilipinas ay napakalalim at bahagi na ng kultura ng bansa bago pa man dumating ang mga Kastila. Narito ang pagtalakay sa kasaysayan nito. Panahon bago dumating ang mga Kastila, pre-colonial era. Matagal ng ugnay sa kultura, bago pa man dumating ang mga mananakop na Kastila, malaganap na ang sabong sa kapuluan. Ito ay hindi lamang isang simpleng laro, kundi isang bahagi ng mga ritual, pagdiriwang at maging ng pag-aayos ng mga alitan. Si Antonio Pigafetta, ang tagapagtala ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, ay nagsulat tungkol sa sabong sa kanyang mga tala noong 1521 nang dumaan sila sa Taytay, ngayon ay Palawan. Ito ang isa sa pinakaunang dokumentadong pagbanggit ng sabong sa Pilipinas ng isang Westerner na nagpapatunay na laganap na ito bago pa ang kolonisasyon. Bahagi ng pamumuhay. Ginagamit ang manok hindi lamang para sa pagkain, kundi pati na rin sa paglilibang. Ang pagkakaroon ng mga tare e spurs na ikinakabit sa manok ay matagal ng kasanayan. Panahon ng pananakop ng mga Kastila, Spanish colonial era, paglaganap at institusyon. Hindi dinala ng mga Kastila ang sabong sa Pilipinas dahil nandyan na ito. Ngunit lalo itong lumaganap sa panahon ng kanilang pananakop. Ginawa itong formal at inorgani sa ang mga sabungan, tinatawag na galera noon. Naging sentro ito ng pagsusugal at sosyal na interaksyon. Pagkontrol at pagbubuwis, nakita ng mga Kastila ang potensyal ng sabong bilang pinagkukunan ng kita. Kaya't kanilang kinontrol at binubuwisan ang mga sabungan na nagdagdag sa pagiging formal nito. Pagsasabong sa piyesta. Naging bahagi ang sabong ng mga lokal na piyesta at pagdiriwang na lalo pang nagpatibay sa lugar nito sa lipunang Pilipino. Panahon ng pananakop ng mga Amerikano, American Colonial Era, pagtutol at pagpapatuloy. Nang dumating ang mga Amerikano, tinangka nilang supilin ang sabong dahil itinuturing nila itong masamang bisyo at nauugnay sa pagsusugal at pagiging tamad. Gayunpaman, dahil sa malalim na pagkakaugat nito sa kultura, hindi nila ito lubusang nasugpo. Pagpapatuloy ng kasanayan, bagamat may pagtutol mula sa mga otoridad ng Amerika, patuloy pa rin ang sabong, lalo na sa mga rural na lugar. Nananatili itong paboritong libangan at pinagkakakitaan ng marami. Formal na regulasyon, kahit na may pagtatangka na pigilan, unti-unti ring nagkaroon ng mga batas at regulasyon ng mga Amerikano upang pamahalaan ang operasyon ng sabong. Panahon, pagkatapos ng digmaan at kontemporaryo, post-war and contemporary era, pagiging formal at legal. Sa paglipas ng panahon, mas naging formal ang regulasyon ng sabong. Noong 1974, ipinasa ang Presidential Decree No. 449 o ang Cockfighting Law of 1974, nagilegalisa at nagre-regula sa sabong, nagtatakda ng mga araw at oras ng sabong, at nagpapahintulot sa pagtatayo ng mga lisensyadong sabungan. Malaking industriya. Nagpapatuloy ang sabong bilang 1 bilyong pisong industriya sa Pilipinas na lumilikha ng trabaho at nagbibigay ng libangan. Mayroon ding mga international na derby at event na dinaraos sa bansa. Paglitaw ng isabong sa pag-unlad ng teknolohiya, lumitaw ang isabong, online sabong, na lalong nagpalaganap ng laro sa pamamagitan ng online betting at live streaming. Bagamat malaki ang kinita nito, nagdulot din ito ng matinding kontrobersya dahil sa mga isyong nauugnay sa adiksyon at pagkawala ng mga tao na nagresulta sa pagbabawal nito noong 2022. Sa kabuuan, ang sabong ay hindi lamang isang laro sa Pilipinas, kundi isang living tradition na sumasalamin sa kasaysayan, kultura at maging sa ekonomiya ng bansa. Patuloy itong nagbabago at nagiging paksa ng mga debate, ngunit nananatili itong isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng Pilipino para sa marami.